Imaginary caller ka sa kwarto at feeling mo DJ ka habang nagmamaneho dahil may sarili kang playlist. Congrats! Pasok ka na sa ilang requirements. Energy FM is looking for a DJ. Yung marunong makipagkwentuhan, hindi kinakabahan sa harap ng mic at nakakatawa ang tawa. Kung ikaw yan, punta ka na dito. Tapos gawa ka ng demo mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 5 p.m. Oh, bitawan mo ng tabo mo. O ano, Dubai na to. Palalampasin mo pa. Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makajos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Huwag mo sabihin radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Chismis! Bakla siya! Oo, nakakaloka. Alam ko na yun. Huwag nang ipagdukdukan pa sa mukha ko. Hindi naman na mababago yan. Kahit matulog ka ngayon at gumising ka, bakla pa rin ako bukas. Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Kayo patuloy pa rin po nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sabi nga natin, we are 1067. O, diba? Doon sa mga mahilig mag-67, eto na, diba? Energy FM 1067. Na nakakaloka. Parang recently ko lang nga nalaman yan eh, diba? Ano nga ba yun? Na parang tipong, ano nga bang ibig sabihin ng 67? Yung parang, ano na, pwede na, parang ganun ang peg. Tama ba ako? Yung sa 6'7", na parang mali. Hindi, nalaman ko lang din yan eh, kung ano nga bang ibig sabihin. O sa mga bangga natin sa mga kaimpanig ng Metro and Mega Manila, ba pwede nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe via our text line. Ayan, 0945-367-8792 para naman malaman, maramdaman namin kayo sa mampanig kayo ng Metro and Mega Manila o kayo ng Pilipinas na nakikinig at nanonood sa amin. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating team replay Kathy Amos, ang reyna ng Australia. Hello sa'yo, kamusta ka? Jerwin De Leon all the way from Singapore. Hello na walang sawang kakatutok araw-aral. Araw-araw. Ano ba yan, bakla? Nakakalo. Yung bunganga nabubulol na kasi Friday, gano'n. Bakit nabubulol, diba? Oh, ayan, bukas makikita nyo na naman ako sa mga bookingan. Charo. Diba? Bukas, huwag ka maatat, bakla. May bukas bukas na yon, o diba? Na nakakaloka. Sa magandang araw po sa inyong lahat. At syempre sa mga pumapasada pa rin ngayon, sa mga naiipit, sa mga trapiko, wala na tayong magagawa dyan, hindi ba? Gaya ng sinabi ko, at parati kong sasabihin, ilang presidente na ang naupo sa Pilipinas, hindi naman na solusyonan ang traffic sa EDSA. Lumala pa. Dahil sa bus lane. Pero at least paano ngayon, medyo yung bus lane natin ngayon, medyo strict na yung Hindi na kagaya dati, balagbagan sila ng balagbagan may point to point na lang, 'di ba? Na nakakaloka yun. Kaya medyo kontrolado na, 'di ba? Mangyari kaya din yan sa mga jeep, 'di ba? Na magkaroon ng point to point, 'di ba? Na mali ba naman natin may ginagawa, 'di ba, na magandang, alam mo yon, na proyekto para sa ang makikinabang ang mga drivers natin sa lansangan ng ating gobyerno, 'di ba? Dapat ganun yung mga iniisip nyo. Hindi yung nag-i-imagine kayo dyan, 'di ba? I-imagine kayo ng maleta. Maleta ang ini-imagine. Maski ako, imagining ko talaga yun. Yung tipong, 'di ba? Ano kayo laman ng maleta? Pero sa akin, pag binuksan nyo ang maleta, ang laman nun, high heels, gown, ganon. Biyokonera yung bakla. Nakakaloka! Sabi niya, 1-0, diba? Hindi,
Oh, alam mo, Daryl Foconaga, ikaw talaga. Hindi 69. Walang magsi-69. 1067 lang kami, 'di ba? Wag kang masyadong sumobra. 'Di ba? Nakakaloka, papatiwarikin kita. Anyways, ako mga bangga, eto na, tungo na tayo sa ating second Baklatest! Nako, eto na nga, dahil kamakailan lamang nag-viral. Diba? Itong si Miss Ai de las Alas dahil nga doon sa proposal kemerut na kanyang ipinost on social media. Diba? At hindi na pag-alaman na ang proposal prank na ito ay para bang it's a prank pala. Diba? Prank pala. Hindi pala talaga siya yung pagbibigyan ng sing-sing. Kung hindi yung katabing table pala ang may ganon na will you marry me? Diba? Na kung saan nga naman umani ng samot-saring reaksyon pero mas lamang ang pambabashing. Kasi nga, di ba, nung una, akalain natin na, hindi ba parang katatapos lamang ng relasyon nitong si Ai de las Alas sa kanyang, di ba, kinasama. Asawa ba? Hindi, di ba? Jowa lang. Ginowa lang. Tapos eto na naman may mga ganyan-ganyang effect. So marami na naman ang hindi natuwa dito sa kanyang ipinost na vlog patungkol nga dito sa proposal prank. Pero yun na nga, imbis na talagang sabi nga nila, 'di ba? Good or bad publicity, still publicity, 'di ba? Umaani ka ng bashing, ibig sabihin relevant ka, day. 'Di ba? Parang ako lang 'yon, charot, hindi. Hoy, hindi mo papalakpakan. Walang papalakpak. Pero hindi, wini-welcome natin, di ba? Hello nga pala, di ba, sa mga nagmamahal at patuloy na sumusubaybay. And of course, sa ating bashers, welcome. Di ba? Welcome. Niyayakap ko pa rin kayong lahat, di ba? Kasi nga naman kahit papaano umiingay tayo. Parang kay Ai dahil sa bashing na yan. Pero imbis na ikatuwa daw ni Miss Ai de las Alas, hindi daw niya ikinatuwa ito. Kung bagkus parang sinasabi nga daw niya sa mga tao na tapusin nyo kasi muna yung video, hindi yung react kayo ng react. Kasi baka naman kasi Miss Ai, may mga moments talaga, 'di ba? May mga tao na concern lang din talaga sa iyo. Lalo pa syempre, 'di ba, na nadapa ka na doon sa previous relationship nung ayaw naman nila. May mga concern pa din kung bakit nga ba sila nagsasalita ng ganon. At do not take it against them. Na parang baka kasi talagang sobrang, bakit for entertainment purpose only? Bakit may mga ganyang kasama? Pero yun na nga. Hindi nga daw kinatuwa kasi nga daw parang sinasabi ni Miss Ai, it's for fun lang naman. Kaya lang Miss Ai, hindi ang kagaya ng dati na parang tipong, diba, yung sinasabi ng mga tao na when you post, diba, yung iba kakatuwaan, yun po yung video mismo sa page niya. Okay. Diba? Na nilagyan na ng parang for a purpose of entertainment. Yes, nandun na ako. Na para mas umingay, para mas maging masaya. Kaya lang, iba na kasi ang digital world ngayon. Ang mga tao sa digital world, diba? Magkakaiba yan. Iba sa IG, iba sa FB, iba sa TikTok, iba sa Whiting. Magkakaibang audiences, hindi yan pare-parehas. Diba? Na ngayon, ay parang mas lamang ba yung mapanghusga kaysa naman yung unawain at alam mo yon, intindihin na ikaw ay nagpapasaya lamang sa iyong content na ito. Hindi naman ibig sabihin na gusto mo kaagad pumasok sa isang relasyon after a failed relationship. Diba, na nakakaloka? Wala naman sigurong ganon. Pero yun nga, as in talagang hindi na napigilan ni Miss Ai na magkomento nga sa ilang mga bashers niya nga na para bang yung iba kasi parang below the belt na nakakaloka. 'Di ba? Pero kasi Miss Ai, 'di ba? Baka po nakakalimutan nyo na kayo po ay isang public figure, 'di ba? Kayo po ay isang personalidad na kahit anong i-post nyo on social media o kung saan man, 'di ba? Ay talaga may mga tao talaga na susundan, papanoorin kayo, 'di ba? Sana po makasanayan nyo po yung mga ganito. Lalo pat kayo naman din kasi ang nag-post, 'di ba? Kung ayaw nyo naman pala ma-post, bakit kayo post ng post, 'di ba? Yung mga ganyan. Kung ayaw nyo mabash, ang ibig kong sabihin, 'di ba? Ngayon inuulan ng pambabashing, magre-react kayo. Tapos kung yung iba namang artista pag nababash, nag-o-off ng comment section.
Hindi nyo gayahin si Nico Natividad. Hindi siya nag-off ng comments. Diba? Mag-comment kayo na hanggat gusto nyo kasi matatapos din naman yan, diba? Pero yung pagka-concern siguro ng mga tao kay Miss I, siguro valid naman yun. Gaya na sinabi ko, Miss I, diba? Don't take it against them. Doon sa mga taong, siguro yung iba wala lang talagang magawa, diba? Na kung makapagpuna, akala mo perpekto sa mundo, diba? Pero yung iba, take it as an advice lang coming from a concerned citizen na ayaw na siguro nilang makita na kayo ay lumuluhang muli dahil sa pag-ibig. Kayo ay medyo parang, alam niyo yun, magkakaroon na naman tayo ng mental health anxiety attacks because of pag-ibig. Diba? Yung mga ganon. Siguro concern lang. Ako din po. Concern din naman po ako sa inyo, Miss I. Tagahangan niyo po ako. Diba? Na ako po ay talagang ever since nakasuporta sa inyong mga proyekto sa pagpapatawa. Pero 'di ba, hangad ko din na sana makatagpo nga ka talaga kayo ng tunay na pag-ibig na. Pero siguro not this time. Nakakatuwa naman din talaga yung ipinost niya naman na yon. Kaya lang yung iba hindi nga maiintindihan. Kaya Miss I, wag mo nang patulan. Wag ka magbasa ng comment, hayaan mo lang. Mag-viral na mag-viral yan. Diba na hayaan mong ipasa nila ng ipasa hanggang sa lumabo din yung mukha mo dyan. Gano? Alam mo, parang naiisip ko minsan na parang siguro kaya umalma si board member Aaron Villaflor. Kasi di ba naipasa nga yung video ng sinasabi niya na hindi na nga daw hindi na nga, wala daw consent, anong tawag dito? Consent galing sa kanya para ikalat yung ganitong mga private videos. Baka naman kasi mabura din. Parang kay Ethel Buba, di ba? Nagaling nga si Ethel dahil hindi na nga daw siya mamukaan doon sa kapapasa ng video. Di ba? So, paano pa masasabing siya yun? Di ba? Pero hindi kasi high resolution na mga telepono ngayon. Kahit ipasa mo naman ang ipasa, 'di ba? Hindi kagaya dati ilang megapixel lang ang picture sa cellphone, 'di ba? Na ang pinakamataas yata parang 37 megapixel. Na kapag pinasa mo na ng pinasa 'yon, talaga nagpipixelated na. Hindi na yan ngayon, 'di ba? Na nakakaloka. Pero 'yun, siguro lesson learned 'yan para kay Miss I, 'di ba? Na yun nga, 'di ba? Kung gagawa ka din naman, 'di ba? Kagaya nung pinost niya, pinakita natin kanina, may nakalagay naman doon for entertainment only. Hindi naman ibig sabihin totohanin. Yung iba naman masyado agad-agad naman din makapanghusga naman kayo. Kahit pa sabihin mo ng ganyang kaidaran ni Miss Ai, 'di ba? Kung talagang may nakalaan para sa kanya, talagang kahit anong edad yan, tiyugok ang pag-ibig. 'Di ba? Wala namang pinipiling edad Naniniwala din naman ako, 'di ba? Sabi nga sa kasabihan na ang bawat kaldero ay may nakalaang takip. Oh, 'di ba? So habang iniintay mo yung takip mo, huwag ka mang-agaw ng ibang takip nang may takip. Kasi kadalasan yung para hindi ka lang langawin, gano. Ano kinalaman ng kaldero? Mag-alas 12 na kasi nagugutom na ako. Sabi niyang si Aaron magdedemanda pero sana huwag niyang gamitin ang pera ng bayan kung government official siya. Hindi naman siguro kasi bilang artista may mga siguro naipon naman din siya, 'di ba? Hindi naman siguro, hindi siya kagaya ng iba na pinadadala-dala sa mga bahay yung maleta. Walang ganon, 'di ba, na nakakaloka. But anyways, 'di ba? Yun lang din naman. Siguro nga talaga, it was intended for a joke, to be a joke. Kaya lang kasi na misinterpret ng mga tao kaya nagko-komento, 'di ba? Kaya to Miss Aiden, be careful sa mga ikino-content, sa mga ipino-post dahil alam nyo naman na ang mga mata sa social media, tandaan mo, Miss I, hindi lahat ng mga dumadaan, nagla-like, alam mo yun, na tumitingin sa iyong page ay lahat yan pumapalakpak. Yung iba, nag-aantay lang ng tamang timing para umatake. Diba? Nakakaloka. But anyways, ako mga bangga, yan po muna ang ating chikahan on a Friday morning. Magkachikahan na naman tayong muli sa darating na Lunes para sa isang umatikabong chikahan na dala-dala na nag-iisa ng bakla.
para sa programang Bakla Show! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!